nag-increase pa yung pressure ng gas, bababa ulit yan. Hello mga kabisik, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless Mga everyone. kabisik, so ngayon mag-share ulit tayo patungkol sa ating karburador. Na kung saan may mga nagtatanong sa atin, bakit naglinis naman ako ng karburador ko, no? Na-check ko naman yung floater valve. Siyempre, overflow pa rin, no? Bakit ganon? Minsan kasi mga kabisik, ito yung hindi nakakalimutan natin, yung ating floater. Okay? Yung floater natin dapat kasi naka-level yan, no? Maganda yung pagkaka-level na horizontal, no? Pag ganon. Isang linya na ganon. Para halimbawa, yung ating gas ay pumupunta na sa ating basin, no? Pag bumaba na yung gas natin dito, okay? Siyempre, yung ating floater kasi sa unang-una is ganyan yan, no? Pati yung ating floater valve dun sa loob is nakaangat siya. Okay? Pag baba ng ating gas, dadaan dyan yung gas natin sa ating floater valve. So, siyempre mag-increase yung ating pressure ng gas. Kaya itutulak na yung ating floater. Yan, yung plastic. Yan. So, ayan. So, pag ganyan na, so i-stop na niya. So, yung ating floater doon sa, dito sa part dito, ay talagang tatakpan niya na yung butas. Kasi nag-flat na siya, no? Ganyan. So, dapat hindi na dadalo yung gas dito. Pero minsan dadaloy siya kung halimbawa is yung ating floater, ito, no? Is nakakon pa, no? Nakaganon na siya. Okay? Hindi pa naabot yung ating floater. Okay? Halimbawa, ikon natin, example natin. Okay? Para maintindihan natin. So ngayon, ay ito naman itong ating adjuster ng ating floater, ay gagawin muna natin, itataas muna natin siya. Taas natin, sungkitin natin dito, yung gitna. Kasi minsan ito nangyayari sa carb ng ating mga motor, kaya nag-overflow yan. Hindi na check, ganyan na pala yan, no? Ganyan na pala ang level ng ating floater, talaga mag-overflow na yan kasi yung gas na natin nandito na. Okay? Dito na. So sobra niyan dito sa basin niya, sa basin natin, no? Ibig sabihin, magkukos na yun ng paglabas ng gas sa ating intake manifold. Okay? Pag ganan yan, wala na, no? Sobra na yung gas sa basin niya. So hindi na na-control. Yun ang problema pag ganyan na. So iayos natin mga kabisik, hindi dapat ganyan. Okay? So mapansin natin yung ating floater valve sa dito. Okay, kung mapansin natin dyan, is yung spring, yung tip na doon, yung ating floater, yung may spring siya yon, okay, hindi pa masyado nadiinan, ganito na. How much more pag nag-increase pa yung pressure ng gas, bababa ulit yan, ganun pa, okay, na-press na yung may spring doon sa floater natin, floater valve, wala na, talagang overflow na yan. So, andito na yung gas mo, okay, at siyempre pag nandyan yung gas mo, napakalapit na dito sa ating, yan, manifold. Okay, dito na. Siyempre, yung pressure ng gas is talagang akit na sa mga jettings natin. Okay? At doon yun yung cause ng sobrang gas sa ating intake manifold papunta sa ating combustion chamber. Yun ang problema pag ganyan yung ating floater. So, siyempre, ayusin naman natin yan, no? Kaya nga meron ito, nilagay ng company, yan. Ito para may adjust mo. So, ang gawin mo lang dito is tutulak mo siya pababa. Okay? Para mag-level yung ating floater. So, tulak natin pababa. Ayan. Okay. Ayun na, oh. Ganun dapat. Yan. Diba? Level na siya. So, meron pa yung floater valve natin, meron pa yung spring niya doon sa tip niya. So, at least pag bumaba pa yan, bumababa ng konti yan, itutulak niya yung floater natin, talagang magkukrus na siya doon sa may seat niya sa loob. Okay? So, talagang itutulak niya yung floater na natin dyan, pag ganyan pa lamang yung gas natin, at makukrus na niya yung ating gas para hindi mag-overflow. Okay? So mahalaga, ganyan po yung ating floater, naka-level po, no? Yan. I-adjust lang po itong ating adjuster na yan. Okay? Para good yung ating gas sa ating karburador. Okay? Huwag kalimutan na i-set up yan. Para yung gas natin, okay, ay tamang-tama lamang. Okay? At dapat din, ganyan lang din yung kanyang tsura pag wala pang gas. Okay? Nakaangat pa yung ating floater valve, so yun yung dadalo yung gas doon. Okay? Habang paakyat yung gas natin, or yung pressure ng ating dito sa basin, malagyan yung ating basin ng gas. So yan, tataas na ito. Unti-unting ganyan. Okay? Pag ganyan na, i-stop na yung gas natin, na dadaloy dito, okay, sa ating floater valve, then lumalabas yung gas natin, na-stop na niya yan, at least naka-level lang dito yung ating gas. Dito lang siya. So, good na good yung ating gas, hindi ma-overflow. Okay? Kasi once na na-reach out na ito, ma-reach out niya itong ating tip dito sa baba. Diyan kasi na de-drain. Pag drain tayo ng gas dito, okay, yung screw dyan,
Okay, tutulo dito. Kasi may butas din dito sa loob, okay? Pinaka doon, dulo. Okay, doon, may butas doon. At except naman, yung dito sa drain niya, ito naman yung pipe naman na mag-indicate na overflow na yung gas mo kung maaabot ng gas dito sa taas. Ito, syempre, pag ikabit natin to, diba? Ito, tutulak pa siya dito. At least dito siya, yung ditong part yung ating pipe natin. Okay, try natin. Yan. Dito siya. Okay. Biruin mo yung gas mo pag may nag-overflow na dyan, no? Umaabot na dito yung gas mo. Siyempre, talagang kanyan. Okay? So, yun, no? Almost aabot na siya dito. So, talagang maglalabasan na yung gas doon, yung pressure niya. So iwasan yung ganon. Check lahat. Linis mo yung carburetor mo. Maglinis ka sa mga jettings. Ano pa? Check mo yung tip ng iyong floater valve. Yan. Linis mo yung carburetor mo. Check mo yung itong ating floater valve. So, check mo to. Kung nagasgas na ito. Yan. Yan. Yun. Gasgas na, no? It's may tip niya. May circle dyan na nagasgas na. Ibig sabihin, hindi na okay yan. Hindi na makastop ng gas. Dito rin minsan, doon, nababarhan ng mga dumi-dumi kasi sa may dito seat niya, doon siya lumalapag. Pag nabarhan dyan sa loob, syempre talagang hindi na niya ito ma-off yung gas, okay? Pero mga kabisik, so dapat malinis ang carb, dapat check yung floater, okay? And then floater valve, check yan para good tayo yung ating carburetor, hindi siya mag-overflow. Alright? So I hope we learned something at salamat sa ating support. Please like and share and follow again our Facebook page. And gayon din, salamat po sa inyong lahat at patuloy lang tayong matuto sa paggawa ng ating mga motor. Okay, so yun lang.